Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." Ang mabuting balita ng Panginoon. In Panginoong Heso Kristo, magsipo po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon at mahalaga po na ating mapagnilayan at mapag-usapan ang tungkol sa batas o tungkol sa paghihiwalay. Marami po ang sumasang-ayon, mismo mga Katoliko ang sumisigaw na payagan na natin magkaroon ng divorce. Dahil sabi nila, nakakainggit naman, tayo na lang yung bansa na wala pang divorce. Kaya napipressure yung mga mambabatas natin, napipressure ng ibang bansa dahil siyempre ito ay bahagi po ng programa na pag sinabing programa ng ibang bansa, may kaakibat itong pera. Hindi lang sila basta gagawa ng batas. Kasi pag nakagawa ng batas na ipasa, may pera sila. Naintindihan po ba yon? Kaya nga crucial itong panahon natin ngayon. Yung mga pinupuntahan ninyong mga rally-rally, yung mga patawag na mga politiko. Isa nga, ang OA nyo, no? Magpa-file lang ng candidacy, may rally pa. May ati-atihan, may pabanda, magpa-file lang yan ng candidacy. At pagdating ng araw, ano ang gagawing batas? Magkaroon ng divorce. Kaya kilalanin niyo na mabuti. Ito bang sinusuportahan ninyo? Hindi ko nga alam kung sinusuportahan niyo ba talaga o dahil may kapalit na pera kapag nag-ating kayo ng rally. Naniniwala ba talaga kayo sa kanyang ipaglalaban at ipagtatanggol kayo o dahil may nagsabi na, pumunta kayo doon ha, ako nang bahala sa 500 ninyo, ako nang bahala sa pakain ninyo, may uniform pa, ako nang bahala dyan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, Katoliko ka. Hindi ka mukhang pera, ha? Bihira kayo, hindi tayo matututo, no? Yung isang araw na paghahanap buhay, kasi magkano one day, di ba? 500, 1,000.
Isang araw lang naginhawa, ubus na. Pero ang kapalit niyan, ilang taon. Kaya mag-isip kayo ha. Kung gusto niyong umatin ng rally, magpusa kayong umatin. Hindi yung dahil nabayaran o sinuhulan kayo ha. Panindigan nyo. Kung siya yung sinusuportahan nyo, panindigan nyo. Tama naman yan ha. Puntahan nyo yung kanilang mga patawag. Pero hindi dahil sa pera ha. Kasi nakasalalay dito ang inyong pamilya. Yung pag-aaral ng inyong anak, yung kalusugan, yung pampaospital ng inyong magulang, nakasalalay sa mga taong ito na nagsusumigaw. No? Kanya-kanyang posting na nga sila ng mga ginagawa. Mayroong dumalaw sa may sakit, mayroong nagpapakain, mayroong lahat na ginagawa nila ngayon. Noon ayaw gawin, ngayon ginagawa lahat. Sige. Punta muna tayo dito. No? Sabihin nyo nga ulit sa katabi niyo, huwag matigas ang ulo. Mga taga-Divisoria, taga-Parola, taga-Camba, taga-San Nicolas, distrito na San Nicolas, bago kayo magsisisigaw, yes to divorce, unawain nyo muna kung anong kahulugan ng divorce. Ang sarap nyo rin kasing pektusan. Mabayaran lang na, basta yes to divorce tayo, yun na. Hindi nyo alam kung anong kapalit niyan. Hindi nyo alam kung anong epekto niyan. At bago ka mag-yes to divorce, ikaw mismo, hindi ka nga kasal, yes to divorce ka. Ang usapin natin ay tungkol sa mga mag-asawa. Pag sinabing mag-asawa, kasal. Yun lang ang mapaghihiwalay mo, yung kasal. Yung mga hindi kinasal, walang usapin tungkol sa divorce kasi dapat unang-una pa lang maghiwalay na kayo. Walang kinakailangan lawyer, papel, kasi nagsasama lang naman kayo. At sa katigasan ng ulo nyo, ayaw nyong magpakasal, maghiwalay na kayo. Kasi sinasabi nga, gusto nyo talagang magsama, di magpakasal kayo. Libre naman ang kasal dito. Hindi nyo kinakailangan mag-imbita. Hindi nyo kinakailangan magpakain ng maraming tao. Kayo lang. Kayo nga lang dalawa. Pwede na. Naintindihan po ba? Okay. So punta tayo dito. Bakit daw nagkaroon ng divorce? Bakit iniutos ni Moises? Na-pressure. Na-pressure si Moises. Kaya sige, bigyan nyo ng kasulatan. Para kanino? Maprotektahan ang babae. Kasi pag hiniwalayan ng lalaki yung babae, paano siya mabubuhay? Kaya ngayon, pinapaliwanag ni Jesus, sa umpisa pa lang hindi ganyan. Kaya nga ang pinagsama ng tao, huwag paghiwalayin. O ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ngayon, pinapaliwanag ulit ni Jesus, okay, hindi kayo mapigilan. Kailangan kayong paghiwalayin. Dahil paubos na yung ngipin ng babae, kakabuntal ng lalaki. Ihiwalay na yan. Ihihiwalay lang. Naintindihan ba yung bahagi na yon? Pambira, kayo naman mga babae, inihiwalay na nga kayo doon sa lalaki. Umanap kayo ng bagong lalaki, bubuntal sa inyo. Ihiwalay lang. Malinaw naman to, oh. Huwag niyo sabihin na yung simbahan kasi gusto nila bugbugin kami ng bugbugin. Ihiwalay yan. Kasi yung lalaki may sapak sa utak. Kailangan iparehab. Ay kaya lang, hindi pa nagpaparehab, naghanap na naman ng kakasamahin. Yung iba namang kinakasama, yung mga babae, hindi rin nag-iisip, bakit ba ito hiniwalayan? Bakit ba ito humiwalay? Wala, patol lang ng patol. Linawin natin ulit, ha? Okay, hiwalay. Pero hindi ibig sabihin, mag-aasawa ka na ulit ng iba. Hiwalay lang. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, tandaan ninyo,
Kapag ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa sa iba, nagkakasala siya ng pangangalunya. At kapag yung babae naman daw hiniwalayan at nag-asawa, pumatol sa iba, nangangalunya rin. At ang pangangalunya ay isang kasalanan. Mortal na kasalanan. Huwag nating i-justify na sinasabi na mabait naman po sila eh. Tumutulong nga po sila eh. Wala naman po silang ninanaka, walang inaagrabyado. Sigurado ka, walang inaagrabyado. Eh may pamilya kang iniwan, may pamilya kang sinira, may mga anak na umiiyak ngayon at napabayaan. Pag ang lalaki sumama sa iba, magkakaanak yan. Pag ang babae sumama sa iba, magkakaanak yan. Sinong naiwan? Yung anak nila pareho. Saan sila pupunta? Magkahiwalay lang kayo. Pero kayo pa rin ang mag-asawa. Naintindihan po ba? Ay, nako. Ayun, bakit ba nauuwi sa paghihiwalay? Bakit gusto yung mag-divorce? Alam mo ito mga mambabatas natin na nagsusulong ng divorce. Tabi-tabi po o bato-bato sa langit pero sadyang totoo naman. Sila po kasi may mga kinakasama. Sila yung mayroong gustong maging legal yung pagsasama. Kaya hindi ito ay para sa kaligayahan nila. Hindi nga nila alam yung divorce. Anong kaligayahan? Alam ba ng mga taga-Delpan yan? Alam ba ng mga nandyan sa may Wet City? Alam ba ng mga taga-Divisoria? Hindi. Sila lang po. Kaya hindi tayo para sa kanila. Ang kailangan natin pakinggan si Jesus. Mga lalaki, bakit gusto niyo magkaroon ng divorce? Bakit ba nauwi? Marami po, yung mga nasa abroad, di ba? Mga OFW. Yung dahilan na, kaya ako mag-abroad para sa pamilya ko. Bakit kayo lumikha ng bagong pamilya dyan? Kailangan natin mas maging practical din sa pag-unawa natin nito. Ha? Tandaan niyo mabuti, mga kabataan, hanggat maaga, maintindihan ninyo ng mabuti ito. Para hindi kayo maulit, hindi nyo gayahin yung pagkakamali ng inyong mga magulang. Yung magulang ninyo, magulang nyo yan. Irespeto nyo, igalang ninyo, may mga kahinaan yan. Pero kailangan nyo matuto sa kanilang kamalian. Magulang nyo yan, pero hindi automatic mag-asawa ang magulang ninyo. Hanggat hindi sila kasal. Naintindihan ba yun? Ha? Well, mag-aaral muna, ha? O nang jowa-jowa muna, ha? Hindi siya. Makatitig naman kayo sa kanya. Kasi ngayon, di ba? 15 years old, nabubuntis na. Tapos yung mga magulang, dahil wala rin sa katinuan, pagsasamahin nyo na sila. Hindi sagot yun. Tapos ipipilit ninyong ipakasal. Mga babae, mga dalaga, bago kayo pumayag sa kung ano man, tingnan nyo muna kung yung bang lalaking yan may trabaho, kaya kang buhayin, saan ka ititira niyan? Ay, mali yata yung tono. Ano ba? Saan ka ibabahay niyan? Mali yung tono. Sorry po. Di ba yung bahay? Importante yan eh. Yung mga basic. Kinikilala muna. Kaya nga yung proseso, may proseso tayo eh. Kaya lang, inuuna ninyo, intimacy. Tapos,
kasal, tapos kikilalanin. At dahil ayaw mo sa kanyang ugali, maghihiwalay. Dapat kilalanin mo muna, magpakasal, intimate. Mahalaga yun. Ulitin ko yung tanong. No? Mga lalaki, bakit kayo humihiwalay? Anong nagiging dahilan? Unang-una, intimacy. Sex. Pakikipag-sex. Pakikipagtalik. Yun lang naman yan. Na nauuwi sa maghiwalay na tayo kasi may bago akong kinakasama, kinakatalik. Tigilan niyo ako dun sa mga companionship lang po kami. Ano? Ang gagawin natin dito? Kasi alam niyo, pag nagkaroon ng divorce, pag sinabi natin divorce, no, pag divorce kasi, ibig sabihin may kasal, ha? Valid yung kasal. Tapos gusto nilang sirain. Ang mayroon tayo sa simbahan, annulment. Pag sa annulment, ibig sabihin, nadidiscover na sa simula pa lang, walang valid na kasal. Kaya walang kasal. Pero siyempre, kailangan dumaan sa proseso. Kasi hindi pwedeng, ayaw na namin. Sawa na kami sa isa't isa. Gusto na naman namin bago. Hindi pwedeng ganon. Kaya magdesisyon ka ng tama. Ngayon naman, kapag sakali po, matigas talaga ang ulo. Humiwalay. Sa kasal ha, hiniwalayan ka. Hayaan mo. Hayaan mo yung kinakasama niyang mamoblema dyan sa asawa mo. Pero wag na wag kang papayag na magkaroon ng kasulatan. Let's be more practical. Para lahat ng karapatan sa iyo pa rin. Lahat ng kayamanan niya sa iyo pa rin. Ikaw ang legal. Kahit saang korte kayo magpunta, yung kinakasama niya, yung kinabit niya, o yung kumabit sa kanya, wala siyang karapatan. At habang buhay siyang tatawaging kabit. Real talk lang po tayo dito para mas maintindihan ninyo. Maliban na lang talaga kung pati ikaw, matigas ang ulo mo kasi meron kang bagong jowa. Kasi kung tutuusin, di ba, pwede mong kasuhan yung asawa mo at yung kinakasama niya. Rigor? Rigor. Rigor. Ang liempo, rigor. Pwede mong kasuhan. Di ba? Pero wag mo nang gawin. Wag na. I-enjoy mo na yung buhay mo. Kung nagtatrabaho yung asawa mo, ang sweldo sa iyo. Then enjoyin mo yung buhay mo. Magpakasaya ka. Huwag kang mabuhay na bitter. Pinagpalit ako eh. Siguro ang pangit ko na. Oo talaga. Kasi pinabayaan mo sarili mo. Ang pangit mo na. Baka pwedeng ganun, di ba? Kasi yung nabubuhay ka, tapos magkikita kayo dito, ewan ko ba, dito sa lugar natin, minsan parang normal na, siya dati ang kasama, ngayon may bago, siya din, o parang palitan na lang. Yung sakramento, kasagraduan ng kasal, ng pag-aasawa, tinatanggal natin yung kabanalan nito. Dahil lang hindi tayo nag-iisip. Kaya hindi yan pwedeng yung, mahal ko siya. Tumitibok ang puso ko sa kanya. Tigilan niyo ako, hindi kayo makakabayad ng kuryente sa tibok. At kapag walang pambayad ng kuryente, mas malakas ang tibok. Desisyon yan eh. Ano ba? Siya ba ang aasawahin ko? Siya ba magiging asawa ko? Desisyon yan. Kaya ba niya akong buhayin? Kaya niya bang itaguyod ang magiging pamilya namin? Ngayon pa lang pag-isipan mo na yan.
Hindi yung puro kayo barbecue dyan sa labas. Kasi nakasalalay po yung kinabukasan ng mga bata na narito, mga anak ninyo, isipin niyo muna yan. Ha? Huwag yung puro sarili lang. Ha? Huwag yung puro, yung mga sinasabi, karapatan kong maging masaya. Ay yung karapatan ng pamilya mo maging masaya, kinukuha mo. Huwag kayong tumulong sa mga showbiz, mga politician. Huwag ganun ang buhay. Magulo ang buhay. Isihan nyo lang, simplehan nyo lang. Minsan naisip ko, no, bago ikasal, kailangan dumaan sa psychiatrist o kaya psychologist. Kasi total, ang sinasabi ng mga naghihiwalay, gustong magpa-fight, psychological incapacity. Eh, syunga-syunga ka rin eh. Hindi mo muna inalam kung may tama ba sa utak yan. Tapos papatulan mo. JC. Tingnan natin ha. Next year, tingnan natin kung ilan sa inyo ang sisigaw ng yes to divorce. Madalas ko rin sinasabi ito ha, sa mga ikinakasal ko. Kung naniniwala ka sa divorce, huwag ka nang magpakasal. Ha? Kasi yung proseso, yung bayad, wag na. Kung naniniwala. At yung mga nagnininong at nagnininang, kung naniniwala kayo sa divorce, wag na kayong tumanggap ng pagiging ninong at ninang. Kalokohan lang yun. Pagtibayin natin. Protektahan ninyo ang inyong mga pamilya, mga nanay, tatay, mga mag-asawa. Kayo ang number 1 na magtatanggol sa inyong pamilya. Hindi magiging madali ang pagiging mag-asawa. Kailangan ninyong maunawaan at tanggapin ang ugali ng bawat isa. Mag-aaway kayo, pwede kayong magsuntukan, magsampalan kayo, pero wag na wag kayong bibitaw sa Diyos. Dahil yung sampal, pwedeng mawala yan sa isang simpleng halik lang. Huwag kayong maghalikan, hindi kayo mag-asawa. Di ba? Kasi may ugali. Di ba? Lumalabas yung ugali. Makikilala ninyo ang isa't isa. Yung mga plato na ibabato ninyo sa isa't isa, pwedeng palitan niya. Marami dito sa Divisoria, mas mura pa. Pero wag na wag kayong bibitaw. Kapit lang. Kapit kayo sa Diyos. At tandaan niyo, ang pinagsama ng Diyos, huwag pagayuwalayin ng tao. Pananagutan natin yan. At po pwede tayong mapunta sa impyerno kapag sinira natin ang mag-asawa. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa